Sumainyo ang kapayapaan mga kaibigan at mga kapatid. Kailangan ang iglesia. Atin niyang ipagpatuloy ang talakayang ito at tayo nga po ay nasa huling bahagi na. At ito ay ang number 3. Kailangan ang iglesia sapagkat ang iglesia ay ang katipan ng Panginoong Hesukristo. Sa 2 Korinto ay may ganitong nakasulat, ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadiyos na panibugho, sapagkat kayo itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki, na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Ang mga mananampalataya sa Korinto ay tinuring ni Apostol Pablo na mga malinis na dalaga o birhen na ipinagkatipan sa Panginoong Hesukristo. Ito nga po ang turing ni Apostol Pablo sa lahat ng iglesia. Tayo nga po ang katipan ng Panginoong Hesukristo. Gayon nga rin sa aklat ng Juan. Ang sabi ni Juan Bautista, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ngunit ang kaibigan ng lalaking ikakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak dahil sa tinig ng lalaking ikakasal, kaya't ang kaligayahan kong ito ay ganap na. Kinilala ni Juan Bautista na ang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo ay ang babaeng katipan ng lalaking ikakasal. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Papaano itong nangyari? Sa aklat po ng Roma ay ganito, o hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat ako'y nagsasalita sa mga nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay umiiral lamang sa tao habang siya'y nabubuhay pa. Sapagkat ang asawang babae ay itinali ng kautusan sa asawang lalaki habang ito ay nabubuhay. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay nakalagan na sa kautusan ng asawang lalaki. Then, kaya nga, kung siya ay makikipisan sa ibang lalaki habang nabubuhay pa ang asawang lalaki, siya ay tatawaging mangangalunya. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay malaya na sa kautusan, at siya ay hindi isang mangangalunya kung siya man ay makipisan sa ibang lalaki. So, tayo sa kalagayang pisikal ay nakatali pa sa tipang pisikal, sa batas ng pisikal at kamatayan. Kaya nga sa kalagayang ito, tayo ay may kamatayan pa. At kung tayo o yung batas ng tipang ito ay namatay, sa kalagayang iyon, tayo ay malaya na o napalaya na sa tipang pangpisikal at kamatayan. Tignan niyo po ang verse 4. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y makipisan sa iba. Sa makatwid ay sa Kanya na bumangon mula sa mga patay upang tayo'y magbunga para sa Diyos. So, noong tayo'y nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo at naging bahagi ng Kanyang katawan, sa pangyayaring iyon, tayo ay namatay sa kautusan at kamatayan, pisikal, at napalaya dito sa kautusan at kamatayan. At muling isinilang bilang katumpas ng birhen o malinis na dalagang ipinagkatipan sa Panginoong Hesukristo. Nangangahulugang ang mga born again
ay mga nakipagkasundo sa Diyos Ama bilang katipan o mapapangasawa ng Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, ang mga binabanggit ko'y espiritual na katotohanan, inihahalimbawa lamang sa pisikal na kalagayan. Kaya nga, dahil tayo'y katipan na ng Panginoong Hesus, huwag nating hayaang masira ang tipan na ito gaya ng ginawa ng ilan sa Korinto. Sabi po rito, hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae ay nagiging iisang katawan na kasama niya, sapagkat sinasabi ang dalawa ay magiging isang laman. Ano po ang winalang halaga nila? Ito po ay ang dugo ni Kristong nagpatibay ng tipan. Paano itong nangyayari? Tayo ay naging kaisa at pinag-isa sa katawan ni Kristo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Gayon din naman, ang babae at lalaki ay nagiging isa sa pamamagitan ng dugong lumalabas sa kanilang pagsisiping. Sa pangyayaring ito, ang ginagawa ng tao na labas sa kasal ay ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang ginagawa ng tao ay inihihiwalay niya ang pinagsama ng Diyos o ang pinag-isa ng Diyos sa tipang pang-mag-asawa at sa tipan sa Panginoong Hesukristo. Dahil sa dugong lumalabas sa kanilang pagsisiping, sapagkat ang tipan ay pinagtitibay at kinikilala ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng pinag-isang lalaki at babae, at gayon din naman ng dugo ni Kristo na sa pinag-isang katawan ni Kristo bilang katipan nating lahat na mga nakipagtipan sa Panginoong Hesukristo. Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya? Kaya huwag pong iwalang halaga ang dugo ni Kristo, ang tipan sa Panginoong Hesus, dahil lamang sa pakikiapit o pangangalun niya. Sapagkat sa aklat po ng pahayag, tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibinigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian, sapagkat dumating na ang kasal ng Kordero at inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili, at sa Kanya'y ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis, sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Dito ay inilarawan ang kasuotan ng kasintahang babae, ang mapapangasawa ng Kordero, at makikita natin na ang pinong lino ay mga matutuwid na gawa ng mga banal. Upang tayo'y magbunga para sa Diyos. Ang mga ligtas na dahil sa pakikipagtipan o pakikipag-isa sa Panginoong Hesus ay nagbubunga ng para sa Diyos. Ang mga bungang para sa Diyos ay itinuring na ipinagkaloob.
ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino. Kaya kung katipan tayo ng Panginoong Hesus, dapat para sa Diyos ang mga bunga natin. Dahil kung hindi, ngunit nang pumasok ang hari upang tignan ng mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pangkasal. Sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasal?" Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili." Alam niyo po yun, kaibigan, kapatid. Pinagkalooban na nga ng pinong lino, mga gawang may bunga na para sa Diyos, pinong lino na kasuotan, pero ayaw pa rin isuot. Kaya iyon, nasayang ang pagkakataon. Nasa loob na nga, pero pinalabas pa. Dito sa aklat ng Efeso, sabi, sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. Sa bahaging ito, inihayag ni Apostol Pablo ang hiwaga ng relasyon natin sa Panginoong Hesus, na ang ating tipan sa Kanya ay kinikilala ng Diyos Ama kagaya ng pagkilala sa mag-asawa na lalaki at babae. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, huwag nawa tayo ang maging dahilan na mapaghiwalay ang pinagsama o pinag-isa ng Diyos. Igalang ang tipan natin kay Kristo. Igalang ang dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo, ang nagpatibay ng tipan sa harapan ng makapangyarihang Diyos. Nang sa ganun, pagdating ng panahong iyon ng paggawad, ay parangal ang ating matanggap. Kailangan ng iglesia, sapagkat ito ay itinayo at inangkin ng Panginoong Hesus bilang espiritual na templong banal at espiritual na katawan ni Kristo. Kailangan ng iglesia, sapagkat dito tayo ay nababago hanggang sa wangis ng muling binuhay na Panginoong Hesukristo. Kailangan ng iglesia, sapagkat ang iglesia ay ang katipan ng Panginoong Hesus na kinikilala ng Diyos Ama dahil pinagtibay ng dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga mga kaibigan, asan ka na ngayon? Ang mga mananampalataya ay nagbabago, lumalago, at nagbubunga ng para sa Diyos. Lamang kung ito'y kaisa ng iglesia o kaisa ng mga kapwa mananampalataya. At ang pangako ng Panginoong Hesus ay binigay niya lamang sa tinawag niyang aking iglesia. Kailangan ba ang iglesia? O baka inaangkin mo ang pangakong hindi naman para sa iyo,
kundi para sa sinabihan ng Panginoong Hesus na sa pundasyong ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay sa batong ito. At ikaw ay Pedro, ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang pangako ay para lamang sa mga tumatayo sa ibabaw ng pundasyong ito, sa mga tumanggap ng kapahayagan ng Amang nasa langit. Kaya nga, kailangan ang iglesia. Nawa nga po ay sumaatin ng pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. Amen. Hanggang sa muli, mga kaibigan at mga kapatid.